alamin natin naman ang pahayag o paliwanag ni Attorney Respicio kaugnay ng mga kaganapan sa impeachment trial, Glenn. Ayun, sapagkat dito nakalipas na araw ba, maraming mga bagong mga rules isa doon sa binabanggit, attorney, yung sub judice. Siguro, bilang abogado po, ipaliwanag po ninyo yan kasi siyempre kami po mga simpleng mamamayan lang. Ano ba yung sub judice binabanggit dito sa rules sa impeachment? Yung sub judice po, dating nasa rules of impeachment na iyan. Ayun. Ang ibig sabihin lang, under the judge na po. Sa under sub judice rule, ibig sabihin, dapat hindi na pag-usapan ng mga partido, councils ng mga partido, kasama na din yung mga senador judges at yung mga spokesperson. Sabi ni Senator Chis Escudero, kasama daw sila. Dapat wag nang pag-usapan yung merits labas ng korte, outside of the proceedings. In fact, merong separate jurisprudential trace yan. Sa normal na korte, meron ding sub judice na tinatawag. Yung mga participants sa korte, bawal kayong magsalita about sa merits ng kaso sa labas ng korte. At ganun din po sa ethics ng abogado, bawal kang magsalita tungkol sa isang kaso outside of the korte habang aktibo pa yung kaso dahil ayaw mong maimpluwensyahan yung mga husgado sa kanilang paghusga. Kasi po, ang kanilang deliberation at pag-weigh nila ng ebidensya at pag-apply nila ng batas ay base lang lamang dapat sa argumento during the proceedings. Hindi dapat sila maimpluwensyahan ng opinyon ng publiko at hindi siya maimpluwensyahan ng mga komentaryo sa media. Ayun. So sa nangyayaring impeachment trial, attorney, anong napapansin po ninyo? Lalo na itong linggong to, natapos tayo, 3 araw na naman ang lumipas sa impeachment trial, sa mga naging pahayag ng prosecution at sa naging depensa naman ng defense team. So far po, talagang violated ang sub judice rule. Tama ka doon. kaya Bakit naman yun nabanggit kaya yun? nga naman kayo para bang ipinaalala sa kalan ni Presiding Officer Escudero yung dapat maging kampanya ng bawat panig. Tama Opo, kasi po spoiled na spoiled sila simula nung umpisa. Oo Hindi nga. advantage talaga nila. Kasi po, kapag trial talaga ng facts, ibig sabihin yung evidentiary facts lamang ang itatry mo. In fact, kapag nasa korte ka, ang provided lang ng rules ay tatanungin mo lang yung mga relevant question and sumagot ka lang doon sa question. Hindi mo nga dapat i-argue. Hindi ka dapat magpro-propose ng conclusion of fact, mas lalo nang hindi ka magpro-propose ng conclusion of law. Hindi mo tutulungan yung husgado na mag-decide para sa sarili nila. Dapat babasahin lang nila yung tanong at saka yung sagot. Ngayon po, ang ginagawa nila, since may political element daw ito at nanonood yung publiko, sige, sagad sa argument, sagad sa conclusion of law, sagad sa conclusion of fact. Pinagbibigyan po, kasi nga daw po, may interest ang publiko para daw maintindihan. Kaso nga lang, object ng object ang kabilang banda. Correct. Kaso nga lang, inaabuso. Kapag ganun na po, maraming objection, kailangan parating mag-ruling yung ating presiding officer na sisira po yung magandang flow ng proceedings. At ganun din po, sa labas ng korte, komento sila ng komento, hindi na tuloy alam ng husgado kung ano yung dapat nilang i-consider na fact. Yung question and answer lang o yung mga commentaries ninyo within the proceedings and then yung commentaries din sa labas. Pati yung mga senator judges natin nag-a-advocate na rin po ng kanilang side. Kaya nagkakagulo na. Strictly po, kapag legal ang proceedings natin, ang i-consider mo lamang ay record. Kaya every time na nakikita natin sa trial, parati nilang ilalagay off the record. Ilagay natin yan sa record. Ang dapat lang na nasa record ay yung question and answer. Since sobrang gulo na, maganda yung ginawa ni Senator Chis Escudero na ang sinabi niya ay, ang scope nito ay yung respondent, yung prosecutors, kasama na yung group of attorneys nila, kasama na rin yung panel of defense and prosecutors, kasama na rin yung senator judges, loob at labas ng korte, kasama na yung conclusion of fact, kasama na yung conclusion of law. Ang telling po dun sa statement niya ay hindi niya sinama yung mga hindi participants ng korte. Yung public, yung media, yung mga nasa social media, okay pa rin po tayong mag-comment, magbigay ng ating opinion. Ayun. Kasi ganito lang, attorney, merong ibang senator judges doon, kapag nagtanong doon sa witness, kapag hindi yung gusto, hindi tumama doon sa sagot ng witness, doon sa tanong ng isang senator judges, nagagalit at kung ano pa yung mga sinasabi doon sa witness na para bang ganito ka. Tama ba yun? Hindi po tama yun strictly sa ating rules. Kapag nasa loob ka po ng normal na husgado, ay pagagalitan ka po talaga. Siguro, nagagalit na rin talaga si Senator Chis Escudero ngayon kasi ang nangyayari, tit for tat. Okay. So, may violation yung isang side, gaganti yung kabilang side. Tapos pagbibigyan yung gantihan. Pero para wala nang gantihan, kasi most ng time ng impeachment trial ay puro gantihan naman, hindi naman part na ng proceedings iyon. Naubos ang ating oras, nagkakagulo, para patas tayong lahat,
walang mag-uumpisa ng violation ng sub judice, kaya strictly puro question and answer lang tayo. Walang conclusions. Oo, kasi marahil iginigit dito, attorney, na this is a impeachment court. Baka naman iba yung rules na nakasaad dyan kumpara yung nasa loob ka lang ng korte, di ba? Nabanggit nyo, napapanood talaga ito ng publiko, kaya nangyayari ang ganitong bagay. In fact, mas malinaw nga yung impeachment rule pagdating sa sub judice. Merong explicit rule yung impeachment court about sub judice na huwag kang magsalita about sa merits ng case outside ng courtroom at huwag kang magsabi ng mga conclusions sa loob ng proceedings. Doon po sa korte, yung sub judice rule, wala yan sa rules of court, pero jurisprudential lang yan, sinusunod po. Okay. At yung obligasyon ng attorney na hindi dapat niya ma-violate yung sub judice rule ay nasa code of ethics lamang, walang direktang rule. Mas matibay po ang basehan ng Senate Impeachment Court pagdating sa sub judice rule at tungkulin po ng presiding officer na ipatupad ang rules. Kung gusto niyang ipakita na maganda ang kanyang pagpe-preside ng proceedings, wala siyang ibang dapat gawin kundi sundin lamang ang rules at yun ang ginagawa niya ngayon. Okay, sa mga senator judges na namamahiya, doon sa witness, di ba? Witness sila. Sa mga namamaya, minsan kasi kita-kita natin sa tono sa mga term na ginagamit. Saan sila pwedeng, di ba sa Committee on Ethics, pwede ba silang reklamo doon? Yun ang sinabi ni Senator Chis. Presiding Officer Chis Escudero. Ireklamo na lang natin sila sa ethics. Pero tingnan po natin sa context ng court. Sa court po kasi, ang namumuno diyan ay yung rules. Opo. Pero since judge yung nagpapatupad ng rules, kahit objectionable yung ginagawa niya, pinagbibigyan po yan sa loob ng court kasi hindi ka pwedeng mag-object kapag yung judge mismo ang nagva-violate ng rules. Tinitake advantage naman ng mga judge ngayon dito sa impeachment court. Hindi ka makapag-object tuloy sa judge kasi siya mismo yung judge. Pero sinabi na rin ni Senator Chis Escudero, amongst ourselves, kahit judge tayo, wag nating masyadong abusuhin yung mga privileges na meron tayo amongst ourselves. Kapag na-violate mo yung sub judice rule sa impeachment rules, isasubject ka namin sa ethics. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang po. Ang next na lang po dyan ay election kapag hindi nagustuhan ng tao yung actuations ng isang husgado. Oo, pero doon sa panig ng witness na marahil, sabihin na natin, nasiraan o siniraan sa panahon ng pagdinig sa mga ganitong kaso, ano ang maaari niyang gawin? Meron Sa tingin ba? ko po, Pwede wala. ba siyang umapila na ganon? Siguro po, pwede siyang mag-initiate ng ethics complaint. Okay. Isa siguro siya sa mga witness or complainant doon sa ethics of complaint. Pero beyond that, wala po. Kasi po, ang pinag-uusapan natin ay isang public matter. Libre tayong magkomento sa mga bagay-bagay. Pwede tayong magbigay ng opinion tungkol sa pagkatao ng isa't isa. Ang nababiolate lamang yan ay sub judice. Yun ang pinaka-specific. Kaya meron namang consequences kapag nag-violate ka ng sub judice. Ayun. Okay, good. Masay tayo dun sa ginawa ni Atty. Ligutan Liban na sinabi niya, maliban siya ay lawyer, siya ay teacher. So yung pagtatama ng mali, kahit saan daw, korte at saan man, ay hindi bawal. Yung kaya po mag-react doon. Bossing, Atty. Ligutan, tinawag ka dito sa impeachment court hindi bilang teacher. Ayun. Bilang abogado po. Tuparin niyo po yung tungkulin ninyo bilang teacher dahil required po kayo ng Code of Ethics at required po kayo ng rules ng impeachment court na wag i-violate yung sub judice rule. So kung abogado lang po kayo, tungkulin ninyo na ipatupad lang yung pagiging abogado ninyo at hindi yung inyong pagiging guro. So hindi siya pwede magturo doon. Hindi, sabi nga niya, di ba binanggit niya, di ba nung siya nagsalita na maliban sa lawyer ay siya matagal na naging teacher. At ang teacher nagtatama ng tama at mali, nagtuturo ng tama at mali. Pero tama sa respeto eh. Sa panahon na yun, hindi siya teacher. Eh. Lawyer siya at hindi siya basta lawyer lang. Bahagi sa prosecution team na dapat hindi talaga naglalaro. Pero attorney, ito kasi pinakano eh. Kasi noon, ng mga unang mga kaso-kaso noon, mukhang hindi ba ganun kaedit ang social media ngayon. Habang nagsasagawa ng impeachment marami ng mga gumagawa kung anong mga nakikitang mga mali tama. Sa mga mababasa mo na 'yon. Dito sa social media. Anong take mo doon? Freedom of speech pa rin po 'yon. Okay. Ang tandaan natin ayon sa ating saligang batas, by default meron po tayong freedom of speech. Ang prior restraint lang na pwede para pigilan ng ating freedom of speech ay kapag merong clear and present danger. Ang ibig sabihin ng prior constraint, dapat hindi ka pigilan na magsalita. Pwede ka lamang pigilan bago ka magsalita kapag merong ipinakitang clear and present danger. Okay. Yung sub judice rule na applicable sa mga partido, sa mga abogado at senator judges, merong clear and present danger in the administration of justice. That's why justifiable yung sub judice rule. Pero outside ng impeachment court,
media, ordinaryong tao, mga nagso-social media, hindi wala namang kinalaman sa impeachment court, karapatan po nilang magsalita dahil walang clear and present danger sa kanilang pagpapahayag. At mas maganda po na malaya silang magpahayag ng kanilang mga opinyon at komentaryo dahil mas mataas po ang importansya na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Besides po, kahit sabihin nilang may fake news o maling mga komentaryo, maling opinion, parehong panig po ay may ginagawang mga ganong bagay, hindi natin may tatanggihan. Pero sino po ang mag-arbitrate ng Yun. katotohanan? May hirapan tayo dyan. So, since hindi naman natin ma-arbitrate ang katotohanan, hindi natin masabi kung sino ang tama o mali, mali, mas oo. maganda na lang na pagbigyan natin lahat, may isip naman ang taong bayan, pabayaan natin sila oo. na sila ang mag-isip para sa sarili nila. At kung sinasabi nila na hindi naman matalino kasi ang mga Pilipino, Aray well, ko. number one, masyado mong ina-underestimate ang mga Pilipino. Tama. And number two, kapag totoong hindi sila nag-iisip ng maayos, malamang deserve nila kung sino man yung leader na iboboto nila. In the end, sabi nga nila, ang demokrasya hindi perpekto, pero yan po ang pinakamagandang sistema ng gobyerno dahil po sa bandang huli, ang tao ang magdedetermine ng mga mamumuno sa kanila at kapag hindi sila mamimili ng maayos na mamumuno para sa kanila, deserve nila kung sino man ang iboboto nila. Ayan. Masasabi ko na hindi naman tama yun na na-underestimate ang taong bayan sa ganitong nangyayari. Kasi may karapatan lahat yan. Na-mention nyo nga kanina, attorney, di ba? So dapat lang na mabigyan ng pagkakataon, kaya lang hindi maiwasan na ganito ang nangyayari sa loob ng impeachment trial, di ba? O sa loob ng impeachment court na tinatawag natin. Attorney, may nakakapansin lang na ilan ng hostile witness ang kinuha ng nasa panig na prosecutors. Yung mismo sinasabi lang, wala bang matibay na mga witness ang nasa panig ng taga-usig, ito nasa itong mga panig sa panig po nila na bakit ang kinukuha ng mga hostile witness? Wala ba silang matibay na mga saksi na magpapatunay na ito si Vice President Sara Duterte naglustay ng pera? Kapag ba, ikaw yung ba, ano ba take you doon? Kapag ba nag-hostile witness, meaning to say, wala silang nakukuhang sapat na witness para magbigay ng patotoo na nilustay nga yung pera? Tama po kayo, Glenn. Yun ang problema. Kapag nasa Committee on Justice ka pa lang, preliminary investigation pa lang yun, sabi nila. So, ibig sabihin, yung proof na required para i-elevate sa trial court ay mas mababa. Pero kapag in-elevate mo sa trial court, yan na yung last chance mo na pagtuusin lahat ng katotohanan. So, ina-expect sa'yo kapag prosecutor ka, dadagdagan mo yung required proof. So, dadagdagan mo yung ebidensya mo, dadagdagan mo yung witness, Yes. at merong mga bago kang ilalabas doon para hindi lamang prima facie proof ang ma-establish mo, kundi proof more than substantial evidence and less than proof beyond reasonable doubt. Pero ang nangyayari po ngayon, yung mga witness na pinapresenta nila ay rene-recycle lang nila mula sa nasa ibaba. Ngayon, Senator Judges na rin ang nagsasabi na ang missing link nyo lang dyan, ang smoking gun ninyo ay si Colonel La Chica. Pero bakit ayaw nyo pang i-present? Dalhin nyo na! Tsaka naghihintay din si La Chica, di ba? Na naghihintay siya ay lang mapatawag sa Oo. impeachment trial. Paano yun? Bakit ba mukhang bantulot yung mismong prosecutors na ipatawag sila chika? Mali po yung sinasabi ng prosecutor. Diskarte namin yan. Kami ang Ayun. bahala. Ayan. Sinasabi nila parati na ang objective namin ay mag-convict. Hindi po. Sabi ng Supreme Court, ang objective ninyo ay pairalin ang hustisya, hindi para mag-convict. So, ibig sabihin, ang mission ninyo ay ilabas ang buong katotohanan. Kaya nga kapag nagpaupo ka ng witness dyan, ilabas mo ang buong katotohanan. Kaya huwag ka dapat matakot kung lumabas ang katotohanan. In fact, ginagawa mo ang tunay mong tungkulin kapag lumabas ang buong katotohanan, lumabas ang mga witness kahit against sa iyo. Ang sinabi ng witness dahil ang purpose ng state ay ilabas ang katotohanan kahit ang ibig sabihin yan ay ma-acquit ang respondent or ang akusado. Kaya po, wag nyo nang isipin na ang strategy ninyo ay para ma-convict yung respondent. Ang strategy nyo dapat ay ilabas ang katotohanan. Wag na po kayong mag-alinlangan. Ilabas nyo na si Colonel La Chica. Oo. So kayo dito, medyo kumbinsi na wala pang matibay na ipinakita ang nasa panig po ng prosecution na matibay nilang saksi sa mga binibintang kaso kay Vice President Sara Duterte. Opo, so far po, wala pa. Wala Dito pa. sa pangalawang group nila ng offenses, wala pang nexus towards kay VP Sara Duterte. In the first place, yung sinasabi nilang maling paggastos, hindi pa final po yan eh. Tama. May determination pa lang yung Commission on Audit, hindi pa final. Hindi nga natin alam kung tama o mali iyon eh. Isipin po natin, yung required evidence required doon sa Commission on Audit ay adequate evidence lamang. Walang cross-examination. Less than prima facie yan. Less than probable cause yan. So, ibig sabihin,
ibig sabihin, wala pa. Dapat mas mataas. Ang sabi ni Senator Defensor Santiago ay mas mataas dapat sa substantial evidence. Halos proof beyond reasonable doubt. Ngayon, kung hindi pa nga natin napapatunayan kung tama o mali yung finding ng Commission on Audit, therefore hindi pa natin alam kung tama o mali. Kung gusto nyong gumawa ng independent determination kung tama o mali ang ginawa ni Colonel La Chica, tawagin nyo talaga si Colonel La Chica. Pero in the meantime po, nag-enjoy ang respondent ng benefit of the presumption of innocence. Yun. Dahil ang burden po of proof ng conviction ay ang prosecution. So far po, ang na-prove nyo pa lang, notice of disallowance pa lang, adequate evidence lang, wala pa po sa substantial evidence, wala pa po yung proof required papunta doon sa impeachment conviction. Okay, Tingin ko pinag-aaralan pang mabuti ito ng prosecution eh. Kung papatawag ba si La Chica, La Chica, or hindi, di ba, Glenn? Okay. Attorney, binabanggit yun na yung kaso na wala pang final decision ang COA regarding sa mga binabanggit sa paggastos ng confidential fund ni BP Sara. Pero ang ginawa mismo ng Kongreso ay inaccept yung article of impeachment, siyempre sa pagitan ng botohan. So meaning to say, wala pang final decision, pero bakit isinama nito sa article of impeachment? In fairness sa Kongreso at sa Committee on Justice, sabi nila sarili naming prerogative to. Okay lang naman. Okay lang yun. Pwede silang gumawa ng kanilang independent determination kung may maling pagkakagawa. Kung iniisip nila na sufficient na yung evidence para makapag-establish ng prima facie case or probable cause to elevate the articles of impeachment, prerogative nila yun. Political question yun. At sabi nga ng Supreme Court, political question na yan, moot and academic na, hindi na namin i-decide yan. Kaya dinismiss nila yung kaso para pigilan yung impeachment trial ngayon. But in any case, since nasa trial na tayo, hindi na tayo makaka-atras dyan, i-meet nyo na lang yung more than substantial evidence. Wala pa rin po kayo dun sa banda na iyon. Kung gusto nyo talagang ma-determine kung tama o hindi yung pagkaka-issue ng mga acknowledgement receipt, in fact po, yung mga sinasabi nilang peking pangalan, yung mga nakalagay doon na furnitures, yung mga pamasahe, yung mga gamot, yung mga bigas, tama ba yung pagkaka-liquidate o hindi. Hindi pa natin alam kung tama or hindi yung pagkakagastos kasi hindi pa nagsalita si Colonel La Chica. Kasi po, on the one hand, meron silang pinopropose pero insinuation lamang. Sabi nila, mali daw yung pangalan, mali daw yung pagkakagastos, pero insinuation mo pa lang yan kasi hindi pa natin natanong si Colonel La Chica. That is just one alternative series of facts or series version of truth. Pero po, maraming plausible alternative versions of truth. Ang pwede pong mangyari dyan, halimbawa, tingnan natin yung COA rules. Ang security officer ay si Colonel La Chica at sabi nila ang security officer lang dapat ang may access sa security information. Tapos pinipilit mo na ang disbursement officer ang magbayad dapat ng mga informante. Yes, Siya daw dapat ang magbayad sa jeep na sinakyan ng informante. Correct. Kapag siya raw dapat ang magbayad sa mga terorista at mga rebelde, malamang kapag yung Special Disbursement Officer ang gagawa ng mga surveillance, malamang, ayun na naman si Madam Gina Acosta, nagsusurveillance yan, wag kayo lumapit. Di napurnada na undermine na natin yung ginagawa nilang surveillance and security operations. Kaya nga po, merong halos China wall between the security intelligence operations and dun sa agency itself, naka-envelope. Kaya nga, feeling ko nga, ang nangyayaring impeachment trial ngayon, parang inquiry in aid of legislation and rules Kasi marami tayong nakikita na butas doon sa rules ng COA at sa ating mga batas. Kasi po sa totoong buhay, kapag ikaw ay informante at tatraidorin mo yung mga kasama mong rebelde, sasabihin mo ba ang totoo mong pangalan? Hindi. Ayaw mong ilagay ang pangalan mo doon. Malamang kapag magbabayad ka sa isang sikreto na tao, dapat bang parati yung Special Disbursement Officer ang magbabayad? Malamang hindi kasi once na lumapit ka, lalayo na sila sa'yo. Alam na kasi ikaw yun. Hindi pwede. Kapag bumili ka ng mga furnitures and fixtures para sa rest house mo, dapat sasabihin mo ba kaagad? Malamang hindi po kasi kapag sinabi mo yung, linagay mo kaagad sa invoice yung address, linagay mo na kaagad yung sekretong location ng furnitures and fixtures. And then, kapag nanliligaw ka po ng informante or gusto mong trumaydor sa kanilang mga kapatid sa NPA, halimbawa, liligawan mo yan, bossing, baka gusto mo ng bigas, ng gamot, ng pamasahe, ng kung ano-anong kagamitan, hindi lang po pera. So gusto nyo ba na si Special Disbursing Officer Acosta ang gagawa ng mga bagay-bagay na yun? Hindi po, kasi kilala na siya Ang mga nagne-negotiate sa mga discreet na mga tao na Hindi ito, kilala. ay dapat discreet din at dapat iba-iba. Kaya nga po, ang realidad is hindi mo pwedeng ipilit talaga yung Committee on Commission on Audit. Kasi ganito, kung iladlad ka, tama ba Tony? Kung iladlad mo lahat ang pangalan na ito yung mga taong nagsosurveillance, so posibleng makompromiso ang ating national security. Tama po, yun nga ang purpose ng confidential to ensure Diba? the security ng very important person So anong mangyayari dito?
anong maasahan natin? Okay, natapos tong linggo na to sa sinagawang impeachment trial. Sa tingin ninyo, attorney, ilalabas pa ba yung mga pangalang, may mga pangyayaring ganyan, tulad halimbawa, nitong sila Chika, kinakailangan pa bang ilabas nila o hindi na? Kung ako yung prosecution, turuan ko po kayo. Kung gusto ninyong manalo dito sa case na to, ilabas ninyo sila Chika. At dapat ilabas ninyo sa kanyang pananalita na inutusan siya ni VP Sara Duterte na i-misappropriate yung pera. Yun. Para ibalik yung pera kay VP Sara Duterte or para kay La Chica na ibulsa yung pera or igastos whatsoever outside ng authorized na paggastos. Kapag merong explicit na instruction na ganun, yun natin makikita yung direct and active participation ni VP Sara Duterte. At kung talagang ginawa niya yun at sinabi yun nila Chica, sa tingin kong malakas na ebidensya yun para ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero hanggat hindi lumalabas yung ganong ebidensya, so far puro insinuation pa lang, meron namang plausible alternative explanations, hindi po pwedeng impeach si VP Sara Duterte. Yung threshold para ma-convict siya for impeachment ay hindi pa nila namimit. Okay, kung ayaw ipatawag ng prosecution, itong si Carla Chica, may kapangyarihan ba ang Senate Court na siya na magpatawag mismo? Meron po. Customary po yan sa korte na kapag Ayun. hindi satisfied yung korte sa mga witness na pinatawag ng prosecution at defense, pwede pong ipatawag ng korte. Kung papansinin po natin, parang at first instance, isipin natin, akala ko ba dapat passive lang yung korte? Dapat, akala ko ba ang active prosecution, trabaho yan ng bawat party? Tama. Pero po, settled yan sa jurisprudence na pwedeng ipatawag ng court mismo at yun ang ginagawa ng Senate. Yan. Marami pa lang tayong aabangan pa dyan. Matagal pa yata talaga itong impeachment trial na mangyayari sa bansa, Aglen. Matagal-tagal pa ito kasi 4 na article of impeachment to, nakakadalawa pa lang tayo, di ba? Yung una, yung grave threat, ngayon itong confidential fund, meron pa, yung dalawa. Oo. Pero Apat yan iniisip ko po kasi sabi nila 90 days yung budget. Yes. Nakadalawa na tayo, patapos na yung dalawa, nasa 25 days pa lang tayo, 20 days, day 19 pa nga lang ata yung last time eh. Oo. Feeling ko So, mabilis 19. matatapos ito. At sabi nila, yung pinakamalalakas daw nila na articles, inuna nila. Pero so Yes. far, ang ihina ng mga una. So, dapat ba tayo ma-excite sa mga susunod? Wala na. Hindi po. Malay nyo, Biruin mo. surprise sa bandang dulo, attorney, at saka Glenn. Biruin mo yung Diba? isa nilang atang gustong, sino ba yun? Hindi ko alam kung sino yung pangalan na yon. Hindi doon alam kung saan yung address. Witness mo dapat nakipag-coordinate sa'yo para alam mo kung saan yung kanyang address niya. Sabi nila, baka abutin pa ng next year to attorney. Tignan natin. Aglen, Pero dahil sa nangyayari, mukhang matatapos kagad ba ito, attorney? Tingin ninyo. Feeling ko matatapos po. Tulad ng sabi ko kanina, 90 days yung budget. Ang budget nila yon hanggang December or overflowing next year. Pero so far po, ang dami nilang pinatras na witness. Kasama na doon si Madriaga. Ayaw nila Oo i-presenta. nga, oo nga, bakit? 19 day pa lang tayo, tapos na yung pangalawang set. Bakit si Madriaga nung nasa Ba't tumatras? yung nasa Committee on Justice, siya yung hinihintay, di ba, na ito si Madriaga Yes, ang magsasabi ng totoo, si Madriaga ay malapit na malapit kay Bibi Sara. Pero bakit hindi ito yung binungad nila? Maliban kay La Chica, dapat si Madriaga nandyan. Siya nga dapat yung star witness, Glenn eh. Tama, Kasi nga, oh. siya daw dapat yung smoking gun. Kasi sabi nila, siya daw yung nag-deliver ng confidential funds. Yung totoong paggastos. Oh. Kasi daw, minis-appropriate siya yung nag-deliver ng confidential funds bilang suhol sa iba't ibang mga tao. Di dapat imbitahan nila kasi doon na sila mananalo. Kaso nga lang doon sa Committee on Justice, sirang-sira yung credibility ni Madriaga. Sinungaling din pala. Ang daming mga inconsistency sa statement at walang naniniwala sa statement niya. So, ayaw na nilang ipresenta ngayon. Pero bossing, ang obligasyon nyo po ay ilabas ang katotohanan. Ipresenta nyo si Madriaga. Kung siya talaga ang susi sa inyong pagkapanalo, di ilagay nyo siya dyan. Kung siya rin ang susi ng inyong pagkatalo, ilagay ninyo siya dyan para po lumabas talaga ang katotohanan at makita natin ang totoong extent ng pagkakasala ng respondent. Sa bagay, hindi pa naman tapos tong confidential, no? Na issue na tinatalakay sa impeachment trial. Hindi, siyempre, halos kasi patapos na to. Baka inihahandang mabuti si Madriaga. Pero doon sa doon mismo sa una, 'di ba, yung pagbabanta, yung rape, ano say mo doon, yung unang lang tinalakay nila? Opo. Sa inciting. Opo, sa una po, kung titingnan natin so far, dalawang group na ng grounds for impeachment ang tinalakay nila. Yung inciting to sedition, grave threats, at ngayon Grave po, threat. yung confidential Yung funds. taga-NBI yung unang mga Opo. witness la doon. Yung una po, ang basis nila, betrayal of public trust. And their way to prove betrayal of public trust is to prove a crime. And the way to prove a crime is to prove the elements. Tama. Ngayon po, inciting to sedition at saka grave threats, dinala nila sa DOJ. Yung DOJ, linaglag niya yung inciting to sedition. Therefore, walang probable cause yun. So, wala na yon. So, wala na yun. Okay. Grave threats,
merong probable cause. Pero again, hindi sapat ang probable cause. Dapat more than substantial evidence ang kailangan mong i-require. So, para ma-determine natin kung merong substantial evidence sa grave threats, tingnan natin kung ano yung elements ng grave threat. Ang isang element ng grave threat is threatening another. Dalawa po kasi ang meaning ng threat. Yung first meaning ng threat is to threaten another. So, may object ka na tao. Okay. Yung pangalawang meaning ng threat is just peril or risk. Kaya kapag sinabi, may threat ng pagpatay sa presidente, pero walang nanakot sa kanya, meron talagang general threat na patayin siya. Yun yung pangalawang meaning. Yung unang meaning is, trineten kita, may object ako, directly or through a middleman. Okay. Yun. Ang kino-contemplate lamang ng Revised Penal Code ay yung first version ng threat. Dapat may object. Kinommunicate mo dapat directly or through a middleman. Hindi naman ginawa yun ni VP Sara Duterte kasi ginawa niya lang naman yun. Sinabi niya lang yung threat. Merong threat in the second sense, pero na state niya lang yung threat na iyon as an answer to a question. Therefore, walang criminal intent to threaten another directly or through a middleman. So kapag walang criminal intent, walang malice, negated yung element ng grave threats under the Revised Penal Code. So kapag walang elements, so wala ring betrayal of public trust. Ibig sabihin, mahina yung... Mahina talaga po. Mahina. Sabi nga nila, alin ang mas malakas, yung una o yung pangalawa? Yung una po, walang dispute naman na sinabi ni VP Sara Duterte. Question of law lang yun. So kailangan nang i-apply yung law. Kung titingnan mo lang naman yung law, malinaw na hindi pasok. Ngayon, sabi nila, merong question of law and question of fact. Hindi nga nila na-establish rin yung question of fact mismo In the first place, legal ba o illegal yung pagkaka-misappropriate? Kasi ayaw nyo namang ipresenta sila Chika at saka si Madriaga. So Okay. dito, kung wala silang talagang matibay na witness, ito pa nga, di ba? Nag-hostile witness na nga lang sila. Binunta siya, wala talaga silang nakuwang kung sino man ang gustong magsalita labang kay VP Sara. Wala talaga. Opo, gusto nilang nag-hostile witness sila. Usually po, kapag nagpa-practice ka, yung hostile witness panghuli mo yan. Kasi lahat na ng mga witness mo natawag mo na pero kulang pa rin kaya ka mag-hostile witness at gusto mo talagang i-trap. Kaya nga dinedeclare na hostile witness, pwede kang mag-leading question para kapag oo lahat ang sagot niya, matatrap mo siya. Whereas kapag hindi hostile witness yan, kapag sasabihin mo, since kakampi mo siya, basta sumagot ka lang ng oo sa lahat ng tanong ko o di kampi na kayo. So kapag hostile witness, pwede mo siyang i-trap. Pero even hostile witness, hindi pa rin sila na-trap. Hindi pa sila na-trap, ano? So, kaya yung ibang mga hindi wala akong babanggiting pangalan sa mga senator judges Yung iba nabubusit na sa tanong na sila na talagang para bang gusto nilang ito dapat ang ilabas mo sa bibig mo. Hindi lang syempre, mapilit. Oo. Dahil hindi naman yung talaga. Sino ba yun? Si Ortonio ba yun? Si Ortonio hindi lang mapilit. Malay natin sa nangyayaring impeachment trial dahil wala pa tayong nakikitang maaaring makapag-impeach sa ating pangalawang Pangulo, baka sa bandang dulo. Nandun yung kung tawagin natin climax ng mga kaganapan at maaaring maka-apekto sa kasong sinasampa nga dito kay VP Sara, di ba? Laila, kapag ang tinutukoy mo na dulo ay yung presentasyon kay VP Sara Duterte bilang witness, ay hindi nila mako-compare si VP Sara Duterte na tumayo sa witness stand. Dahil right against self-incrimination yan na pwede niyang i-refuse yung invitation na umupo. Sila Chika pwede, pero pwede siyang mag-invoke ng right against self-incrimination for every question na pwede niyang ma-incriminate yung sarili niya. So even at the best case, natanungin siya at totoong pineke niya nga, for example, totoong pineke niya yung acknowledgement receipt at tinanong niya, pineke mo ba ang acknowledgement receipt na to? Since nag-swear siya na magsabi ng totoo at kapag nagsabi siya ng totoo ay ma-incriminate niya yung sarili niya, pwede siyang sumagot na I decline to answer because that is incriminating. Kahit gusto niyang sumagot, yung abogado mag-o-object, Your Honor, incriminating. Hindi, gusto ko sumagot. Hindi, Your Honor, incriminating. Kasi pinoprotektahan mo yung witness mo. And although implied na incriminating yung kanyang sagot, hindi ka na pwedeng mag-follow-up question yon. Hindi mo pwedeng sabihin na, peke pala yung acknowledgement receipt. Sino nag-utos sa'yo? Si VP Sara Duterte? Ang objection naman doon, no foundation. Kasi hindi siya sumagot na in-incriminate, na pineke niya talaga acknowledgement receipt. Kaya in the last analysis, kahit mapapunta mo dyan sila Chika at totoong pineke niya yung acknowledgement receipt, hindi mo pa rin mapapalabas yung katotohanan kasi hindi pwede niyang invoke yung right against self-incrimination. Kaya nga dapat mauna talaga na i-prosecute mo muna sila Chika by independent evidence sa ibang venue. Alright. Papaamin mo muna siya doon and then saka mo siya dalhin ngayon dito. But in any case, wala akong ma-imagine na scenario in which mapipilit nila yung sila Chika na umamin ng kanyang sariling pagkakamali. Okay, attorney. Halimbawa, hindi ipapatawag na prosecution sila Chika. Hindi rin ipapatawag mismo ng impeachment court. Halimbawa ni Senator Chis Cordero. Kung magpa-press con siya
at sasabihin niya, ito po, ayaw po lang ako ipatawag, ito po ang buong katotohanan. Ano yung magiging merit nun sa impeachment? Dapat po hindi admissible kasi Okay. dapat lahat po ng mga statement ay subject sa cross-examination. Ayun, At dapat linagay sa records ng korte. Kasi po kapag merong mga formal proceedings na ganyan, wala ka dapat i-consider na mga statement outside of the record Okay. unless na-admit yan into records. Kapag hindi present as evidence yung statement niya galing sa labas, hindi po nila pwedeng i-consider yun unless subject siya sa judicial notice. But in that case, nahirapan ako na ma-adapt siya sa judicial notice kung hindi siya subject sa So cross-examination. dapat ipatawag talaga siya, no? Kailangan ipatawag, hindi pwede. Kasi binabanggit lagi pangalan niya. Kapag yung may ibang witness sinasabi, according po kay La Chica, so sa lagi sa binabanggit, bakit hindi lang yung taong mismo ang binabanggit ang ipatawag at tanungin? Opo, kasi hearsay nga po yun eh. Kapag sinasabing according to Colonel Rechica, according dapat to- nag-object dapat yung abogado, Oo. Your Honor, hearsay, dapat stricken off the record. Tama. Okay. So Laila, wala tayong oras. Sayang. May chance ba, attorney? bitin tayo. Huli na lang May chance ba na lumabas sa impeachment trial ang ating Vice Presidente? Meron, pwede rin po kung gusto niyang magpaliwanag. Pero again, ayoko siyang utusan na pumunta doon kung ako ang abogado niya. Bakit po? Dahil pwede nilang mapalaki yung maliit na kasalanan. Pwede nilang ipinta na malaki yun at palabasin nila by drama na akala mo ang bigat-bigat ng pagkakamali kahit maliit. And alam natin na capable sila dyan, katulad ng ginawa nila doon sa grave threats. Sabi nga ni Stalin, just point me the person and I will tell the crime. Ibig sabihin, kaya nating mag-imbento ng malaking bagay mula sa mga maliliit na bagay lamang. Lahat po tayo bilang tao may pagkakamali po. Pero po kapag tayo ay inuusig ng isang malaking gobyerno at gusto nila tayong sirain, lahat po ay gagawin nila para pagmukaing tayo ay masama kahit hindi naman totoong masamang ating ginawa. Naghahanap daw ng spokesperson ng defense team kasi mukhang pinagbabawal na si Atty. Michael Powa na magsalita Maging rin ano, kasi spokesperson? nasa Ganun ba defense yun? team. Tingin mo, pwede ka? Biglang kung pwede, no? Oo nga, no? Hindi ba pwede yun? Bawal daw eh. Bawal daw si ba Atty. yun, Michael attorney? Powa magsalita, di ba? Nalilito ako dito kay Senator Chis Escudero kasi nung last impeachment trial, sabi niya kasama yung spokesperson sa subjudice rule. Pero weeks before, ang sabi niya, hoy, ang mga spokesperson nyo ay member rin ng Defense and Prosecution Panel. Masa subjudice ang mga yan kapag nag-comment sila sa labas. Baka gusto nyo mag-appoint ng spokesperson na labas ng panel of Defense and Prosecution. Kaya hindi ko alam kung anong susundin niya. Siguro kapag nag-assign sila ng outside ng team of Defense and Prosecution na spokesperson, baka outside yun ng subjudice rule. But in any case po, marami na mga nagko-comment sa labas ng mga participants ng impeachment trial na epektibo naman sila at kinakagat naman sila ng social media at main media. Ang sabi nga nila, dahil daw pinagbabawalan ng mga spokesperson na magsalita ng subjudice, baka daw mag-hire sila ng mga mercenaries para mag-send ng mga message para sa kanilang side. Pero okay lang po, kahit bayaran mo naman ng isang tao matalino rin naman ng isang sa bandang huli, huhusgahan pa rin naman ang kanilang sinasabi base sa value ng kanilang logic at sinasabi at katotohanan noon, hindi base sa kung magkano ang binayad sa kanila. Dahil hindi naman yung nakikinig ang binabayaran mo eh. Pwede ka talaga mag-spokesperson, no? Ay, wala na tayong oras. Sayang, bitin tayo. Pero maraming mga issue plug pa muna, abangan natin. Pero rest back na sa Lunes, Plug attorney. ka muna, attorney. Alright, syempre! Si Attorney Harold Respicio nandito na sa Best Network in the Philippines, Net 25! Every Monday, 7:30 ng gabi, rest back! Ayun. Rest backan natin ang lahat ng mga gumagawa ng kamalian sa ating lipunan. Sa inyong community, rest backan natin sila. Dahil sa harap ni Attorney Harold Respicio, hindi sila pwedeng gumawa ng mali, walang makakalusot. With Ayun. Attorney Harold Respicio, meron tayong rest back! Ayun! Lunes yan ha. Lunes po yan. Lunes ha. 7:30 ng gabi, Yeah, right hanggang- after ng Mata ng Agila Pantang. Abangan po natin yan. Rest back ha. Attorney Harold Respicio. Okay. Wala Maraming tayong salamat, oras, Laila. attorney. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat sa pagpunta mo. At marami po ang nabigyan pong linaw sa inyo pong mga, siyempre sa mga inyo pong binanggit ganitong regarding pangyayari dito. sa impeachment trial. Thank you, Laila and Glenn.